In this audiovisual presentation, tatalakayin natin ang konsepto na tinatawag na the good life o ang magandang pamumuhay. Sa loob ng maraming taon, ito ay naging isang mainit na paksa sa mga pag-aaral at talakayan sa iba't ibang schools of thought. So, what is the good life as perceived by different schools of thought? So, actually, we have 6. Okay, una na nga dito is the Aristotle and good life. So, sa Aristotle and good life, tatalakayin natin ang pananaw ni Aristotle. Ayon sa kanya, ang good life ay nag-uugat sa paggamit ng ating natatanging kakayahan at pagpapahalaga sa moralidad at katwiran. Next naman is the materialism. Ito ay isang pananaw naman na nagbibigay tuon sa mga material na bagay at pag-unlad ng ari-arian bilang sukatan ng isang magandang pamumuhay. The third one is hedonism. So, ito ay ang paniniwala na ang kaligayahan o kasiyahan ang pangunahing layunin ng buhay at ang pagtamo ng pampalipas oras at kasiyahan ay nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Next is stoicism. Ito naman ay isang pananaw na nagbibigay halaga sa pagkontrol ng ating mga damdamin at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado bilang paraan ng pagkamit ng isang magandang pamumuhay. Next is theism. Ito ay isang paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos at kalooban bilang daan tungo sa magandang pamumuhay. And lastly is the humanism. Ito naman ay isang pananaw na nagbibigay halaga sa pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao at ang pag-unlad ng tao at lipunan bilang sukatan ng isang magandang pamumuhay. Now, let's have a detailed discussion about the perception of different schools of thought. So, let's start with Aristotle and good life. Sabi dito, it is interesting to note that the first philosopher who approached the problem of reality from scientific lens is Aristotle, who is also the first thinker who dabbled into complex problematization of the end goal of life called happiness. Kagaya nga ng naging lesson natin nung nakaraan about Nicomachean Ethics, masasabi nating napaka-interesante na ang unang philosopher na siyang naglapit sa konsepto ng reality mula sa isang scientific perspective ay si Aristotle. Siya rin daw ang unang nagtangkang bigyan ng malalim na pag-aaral ang end goal of life or ang kaligayahan or kung tawagin natin ay happiness. So ayon kay Aristotle, ang kaligayahan ay hindi lamang tungkol sa pansamantalang kaligayahan o kasiyahan or pampalipas oras. Ito ay isang pangmatagalang happiness or kaligayahan na natatamo natin sa pamamagitan ng pagbuo at paggamit ng ating mga natatanging kakayahan at potensyal bilang tao. Compared to his predecessor and teacher Plato, Aristotle embarked on different approach in figuring out reality. Plato taught that things in this world are not real and are only copies of the real in the worlds of forms, while Aristotle puts everything back to the ground in claiming that this world is all there and that this world is the only reality we can all access. Tungkol naman kay Aristotle, mayroon siyang ibang paraan at pagtingin sa realidad kumpara sa kanyang guro na si Plato. Naniniwala kasi si Plato na ang mga bagay sa mundong ito ay hindi totoo o hindi tunay at mga kopya lamang ang mga ito sa tunay na kung tawagin ay world of forms. Samantalang si Aristotle naman, ibinabalik niya ang lahat sa mundo na ating kinatatayuan at sinasabi niyang ang mundo na ito ang tunay na realidad na ating maaaring ma-access. Sa madaling salita, ang pagkakaiba ng pananaw ni Plato at Aristotle ay nasa kung paano nila
tingnan yung realidad. Para kay Plato, ang realidad ay matatagpuan sa mga world of forms, samantalang kay Aristotle naman, ang reality ay matatagpuan dito mismo at sa ating mundo. Aristotle also forwarded the idea that there is no reality over and above what the sense can perceive. As such, it is only by observation of the external world that one can truly understand what reality is all about. Si Aristotle ay nagpahayag din ng idea na walang reality na higit pa o kung sa ano ang maaaring ma-perceive ng ating mga pandama. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa mundo at sa ating paligid, maaari nating tunay na maunawaan ang kahulugan ng reality. Sa madaling salita, ang pananaw ni Aristotle ay nagtuturo na ang tunay na realidad ay matatagpuan sa pamamagitan ng observation at pagkasaliksik ng ating mga pandama sa ating paligid. Ito ay sa pamamagitan ng actual na pag-observe at pag-aaral ng mga bagay na ating nakikita at nararanasan na maaaring tunay nating maunawaan ang kahulugan at katotohanan ng realidad. Change is a process that is inherent in things. We, along with all other entities in the world, start as potentialities and move towards actualities. The movement, of course, entails change. At sabi pa niya, ang pagbabago ay isang likas na bahagi ng buhay. Tayo, kasama ang mga iba pang bagay sa mundo, ay nagsimula at patuloy na maglalakbay tungo sa pagiging tunay o totoo. At ang mga pagkilos ay nagresulta sa ating pagbabago. Look at the plant in the picture. It eventually germinates and grows into a plant. The seed that turned into become a plant underwent change from the potential plant. That is, the seed to its full actuality. Sa picture na ito, nakikita natin ang isang halaman. Sa paglipas ng panahon, ang binhi na naging halaman ay dumaan sa mga pagbabago mula sa potensyal nitong maging halaman hanggang sa ganap na anyo nito. This can be likened to what Aristotle says that every human person aspires for an end. This end is happiness or human flourishing. At kung ihahambing natin ito sa mga aral ni Aristotle, so ang bawat tao ay nag-aasam ng isang layunin or wakas. Ang layunin ng tao ay ang pag-abot ng kaligayahan o pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga katangian at paggawa ng mga gawain na nagpapahintulot sa kanya na umunlad at magtagumpay sa buhay. And lastly, no one resists happiness because we all want to be happy. At ayon kay Aristotle, walang sino man siyempre ang tumututol sa happiness dahil lahat tayo ay nagnanais na maging masaya. Ang paghahangad ng happiness o kaligayahan ay likas sa bawat tao. Ito ay dahil sa bawat isa sa atin ay naghahangad ng kasiyahan at kaginhawahan sa buhay. Next is materialism. So the first materialists were the atomists in ancient Greece. Democritus and Lysippus led a school whose primarily belief is that the world is made up of and is controlled by the tiny, indivisible units in the world called atomos or seeds. Noong panahon ng ancient Greece, ang kinoconsider na mga unang materialist ay ang mga atomists. Ito ay sa pangunguna ng Democritus at Lysippus, ang isang paaralan naniniwala na ang mundo ay binubuo at kontrolado ng mga maliliit at hindi mapaghihiwalay na unit na kung tawagin ay atoms or seed. Accordingly, the world, including human beings, is made up of matter and there is no need to possess immaterial entities as sources of purpose. Atoms simply comes together randomly to form the things in the world. As such,
only material entities matters. Sa pananaw ng mga atomists, ang lahat ng bagay sa mundo, kasama na ang mga tao, ay nagmula sa mga atoms o yung mga atoms na nagkasama-sama na walang anumang layunin o direksyon. Ang mga atoms na ito ay nag-uugnay at nagkakaroon ng interaksyon sa isa't isa sa pamamagitan ng mga likas na puwersa, tulad ng kinetic energy at yung mga force collision. Sa proseso ng mga random na pagkakasama-sama ng mga atom, nabubuo ang iba't ibang anyo at mga bagay sa mundo. In terms of human flourishing, matter is what makes us attain happiness. The material things we possess give us ultimate happiness. Sa konteksto naman ng human flourishing, ang mga bagay na ating pag-aari ay maaaring magbigay ng kaligayahan or happiness. Ang mga pag-aaring ito ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan at kaginhawahan sa atin. Ito dahil sa kakayanan ng mga bagay na matugunan ang ating mga pangailangan at mga kagustuhan. We see this at work with most people who are clinging on the material world as the primary source of meaning of their existence. Madalas nating makita na maraming mga tao ang nagtatakda ng material na kayamanan bilang pangunahing pinagmumulan ng kahulugan ng kanilang existence. Ito ay isang katotohanan o katotohanan ng kinakaharap ng maraming tao o individual sa ating lipunan. Ang pagkalakip ng material na kayamanan sa kahulugan ng existence ay maaaring magmula sa iba't ibang mga kadahilanan. Sa isang banda, ang mga material na bagay ay maaaring magbigay ng kaginhawahan, seguridad, at mga oportunidad sa buhay. Ito ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan at kaligayahan. Halimbawa, isang tao ay nagtrabaho ng husto at nag-iipon ng malaking halaga ng pera upang makabili siya ng isang mamahaling sasakyan. So, sa kanyang pananaw, ang pagkakaroon ng mamahaling sasakyan ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kahulugan ng existence. Tuwing nakikita niya ang kanyang sasakyan, nararamdaman niya ang tagumpay at ang pakiramdam na nagawa niyang maabot sa kanyang mga pangarap. The third one is hedonism. The hedonists see the end goal of life in acquiring pleasure. Ang hedonism naman ay isang pilosopikal na paniniwala na ang pangwakas na layunin ng buhay ay ang pagkamit ng kasiyahan or pleasure. Ang mga hedonists ay naniniwala na ang kasiyahan ang pinakamahalagang aspeto ng buhay at ang lahat ng mga gawain at desisyon ay dapat na nakatuon sa paghahanap at pagkamit ng kasiyahan. Sa pananaw ng hedonism, ang happiness ay ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay at kaligayahan sa buhay. Ito ay maaaring magmula sa mga pisikal na pampalasa tulad ng pagkain at pag-inom o maaaring magmula naman sa mga emosyonal na karanasan tulad ng pagmamahal, pagkakaibigan at pagtugon sa mga personal na ambisyon. Pleasure has always been the priority of hedonists. For them, life is obtaining and indulging in pleasure because life is limited. They believe that pleasure gives meaning to their life without thinking of the future. The mantra of this school of thought is the famous eat, drink, and marry, for tomorrow we will die. Sa pananaw kasi ng hedonismo, ang kasiyahan ang laging prioridad ng mga hedonist. Para sa kanila, ang buhay ay tungkol sa pagkamit at pagpapakasasa sa kasiyahan dahil limitado lamang ang buhay. Naniniwala sila na ang kasiyahan ang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay nang hindi iniisip yung hinaharap o future. So, ang mantra ng kanilang pag-iisip ay sikat sa kasabihang, yun nga po, yung nabanggit, kumain, uminom at magsaya dahil bukas mamamatay tayo. So, ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig na ang mga hedonist
ay nagfo-focus sa kasalukuyan at pagpakasasa sa kasiyahan dahil naniniwala sila na ang buhay ay maiksi at hindi dapat sayangin sa mga bagay na hindi nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Sa halip na maglaan ng oras at pagsisikap para sa mga layunin sa future, ang mga hedonist ay nagtataguyod ng pagpapakasaya at pagkamit ng kasiyahan sa kasalukuyan. Next is Stoicism. So another school of thought led by Epicurus, the Stoics, exposed the idea to generate happiness, one must learn to distance oneself and be apathetic. Ang Stoicism naman ay patungkol sa dalawang pananaw. Sinasabi na may iba't ibang paraan para maabot ang kaligayahan. Si Epicurus at ang mga Stoics ay may magkaibang pagtingin dito. Una, para kay Epicurus, ang kaligayahan ay nakukuha sa pamamagitan ng paghahanap ng kasiyahan at pag-iwas sa sakit. So let's consider this example. Imagine that you have a friend who is walking on the streets and suddenly slips and gets into an accident. Because of this accident, they get injured and their knees are hurting. So as a friend, you want to help them and bring happiness to them. Kagaya ng nabanggit sa example, so imagine na may kaibigan kang naglalakad sa kalsada at biglang nadulas at naaksidente. Dahil sa aksidenteng ito, siya ay nasugatan at sumakit ng kanyang tuhod. So bilang kaibigan, nais mo siyang tulungan at magbigay ng kaligayahan sa kanya. In Epicurus' perspective, bringing happiness to your friend can be done by providing support, taking care of their needs, and offering moral support. So sa pananaw daw ni Epicurus, ang pagbibigay ng happiness sa iyong kaibigan ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pag-alalay sa kanya, pag-aasikaso ng kanyang mga pangangailangan, at pagbigay ng mga moral support. Instead of being overly affected by the pain and becoming sad, you can show a positive outlook and serve as inspiration to them in order to lessen their physical pain and restore their happiness. So sa halip na maging labis kang maapektuhan sa kanyang sakit at maging malungkot, maaari kang magpakita ng positibong pananaw at magsilbing inspirasyon sa kanya upang mabawasan ang kanyang nararamdamang sakit at mabalik ang kanyang kaligayahan. By being strong and showing love and understanding, you can make your friend feel that they are not alone in their suffering. Sa pamamagitan ng pagiging matatag at pagpapakita mo ng pangunawa at pagmamahal, so maaari mong maiparamdam sa iyong kaibigan na hindi siya nag-iisa sa kanyang paghihirap. Instead of focusing on the pain and suffering caused by the accident, you can provide positive energy and encourage them to have positive outlook on life, aiming to reduce their pain and achieve happiness. Sa halip na mag-focus sa sakit at pagdurusang dulot ng aksidente, so maaari kang magbigay ng positibong energy at magtulak sa kanya na magkaroon ng positive na perspective sa buhay na naglalayong mabawasan ang kanyang sakit at maaabot niya ang kaligayahan. On the other hand, the Stoics believe that the true happiness comes from living in accordance with nature and accepting things as they are. Sa kabilang banda naman, naniniwala ang mga Stoics na ang tunay na happiness ay nagmumula sa pagtira, ayon sa kalikasan at pagtanggap sa mga bagay na kung ano ang mga ito. Example, so imagine that you have been preparing for a beach vacation for a long time. You book the perfect resort, pack your belongings, and we're looking forward to a week of relaxation by the ocean. So kagaya nga sa nabanggit sa example, so matagal mo nang pinaghahandaan ang isang bakasyon sa beach. Nagbook ka na ng perfectong resort, nag-empake ka na ng mga gamit mo, at nag-aabang ka sa isang linggong pahinga
sa tabi ng dagat dahil nasa bakasyon ka. However, on the day of your departure, you receive news that a strong storm is approaching the area where your resort is located. Flights were canceled and it became clear that your beach vacation would not proceed as planned. At sa araw ng iyong pag-alis, nakatanggap ka ng balita na may malakas na bagyo na papalapit sa lugar kung saan matatagpuan ang iyong resort. Kakansilahin ang mga flight at nagiging malinaw na hindi matutuloy ang bakasyon mo sa beach ayon sa iyong plano. In this situation, a stoic would approach it with the belief that true happiness comes from accepting the circumstances and adapting to them. Instead of getting upset or disappointed about the canceled vacation, you would choose to accept the situation and find alternative ways to enjoy your free time. Sinasabi lang na sa sitwasyong ito, ang isang stoic ay haharapin ito sa paniniwala na ang tunay na happiness ay nagmumula sa pagtanggap sa mga pangyayari at pag-aayos ng mga ito. Sa halip na mabahala o malungkot sa kansiladong bakasyon, maaari mong tanggapin ang sitwasyon at humanap ng ibang paraan upang ma-enjoy ang iyong libreng panahon. Perhaps, you decide to have staycation, explore local attraction, or spend quality time with loved ones. By accepting the uncontrollable nature of this storm and adjusting your plan accordingly, you can still find happiness and make the most out of the situation. So dahil nga hindi natuloy ang iyong plano na pumunta sa beach, so marahil magpasya ka na lang na magkaroon ng staycation, maglibot sa mga lokal na atraksyon o maglaan ng oras kasama ang mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hindi kontroladong kalikasan ng bagyo at pag-aayos ng iyong plano ayon dito, maaari ka pa ring makahanap ng happiness at magamit ang sitwasyon na to ng maayos. This example demonstrates how the Stoic philosophy encourages us to accept things we cannot change and find contentment by aligning our action with the natural cause of events. So sa example na ito ay nagpapakita kung paano ang pilosopiyang Stoic ay nagtutulak sa atin na tanggapin ang mga bagay na hindi na natin mababago at makahanap ng kasiyahan sa pagiging tugma ng ating mga kilos at natural na takbo ng mga pangyayari. The original term apatheia precisely means to be indifferent. This group of belief that they can do things at their own and believe happiness can only be attained by careful practice of apathy. Ngayon, pag-usapan natin ang apatheia. So, ang apatheia ay tumutukoy sa pagkakaroon ng walang kahulugan o walang emosyonal na reaksyon sa mga pangyayari sa buhay. Pero ito naman ay hindi nangangahulugang walang pakialam o kawalan ng interes sa lahat ng bagay, kundi ang pagkakaroon ng isang malalim na pangunawa at kontrol sa mga emosyon at reaksyon sa mga sitwasyon. Sa pamamagitan kasi ng walang pakialam, ang mga Stoics ay naniniwala na maaari nilang makamit ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga damdamin at pagiging hindi apektado ng mga bagay na hindi nila kontrolado. So let's consider this scenario. Imagine a person who works at a company. One day, they received the news that they were not chosen for a promotion they had been working hard for. So imaginein mo, may isang tao nagtatrabaho sa isang kumpanya. Tapos isang araw, natanggap niya ang balita na hindi siya napili para sa isang promotion na matagal na niyang pinaghihirapan. Instead, it was given to a colleague who is relatively new to the company. In this situation, a person with apatheia would display a lack of emotional reaction to this event. Sa halip, ibinagi ito sa isang kasamahan niya na mas bago pa lamang sa kumpanya. Sa sitwasyong ito,
ang isang taong may apatheia ay magpapakita ng walang emosyonal na reaksyon sa pangyayaring ito. Instead of getting angry, jealous, or sad about not being selected for a promotion, a person with apatheia would accept the situation without any emotional significance. Sa halip na magalit, mainggit o malungkot sa hindi pagkakapili sa promotion, ang taong may apatheia ay tatanggapin ang pangyayari ng walang kahulugan o walang emosyon. They would not be affected by events they cannot control and would not be swayed by negative emotion that may arise from failure. So instead, they would show equanimity and continue their work with determination, unaffected by events around them. Sinasabi lang dito na hindi sila maaapektuhan ng mga pangyayaring hindi nila kontrolado at hindi rin sila nagpapadala sa mga negatibong emosyon na maaaring magdulot ng pagkabigo. Sa halip, sila ay nagpapakita ng pagkamalumanay at magpatuloy sa kanilang trabaho ng may determinasyon at pagiging hindi apektado ng mga pangyayari sa paligid. By practicing apatheia, this person would be free from emotion that could hinder their happiness. Rather than focusing on things they cannot control, they would not be more focused on things within their power and choose to find happiness by controlling their reactions and being indifferent to things they cannot change. Sa pamamagitan ng paggamit ng apatheia, ang taong ito ay magiging malaya sa mga emosyon na maaaring makasira sa kanyang kaligayahan o happiness. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi nila kontrolado, sila ay magiging mas nakatuon sa mga bagay na nasa kanilang kapangyarihan at magpapasya na mas maging maligaya sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga reaksyon at pagiging walang pakialam sa mga bagay na hindi na nila mababago. Okay, next is theism. Most people find the meaning of their lives using God as a fulcrum of their existence. Karamihan sa mga tao ay natatagpuan ang kahulugan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos bilang pundasyon ng kanilang pag-iral. Ang pagsasabi na ang Diyos ang fulcrum o sentro ng kanilang buhay ay nangangahulugang ang Diyos ang pinakamahalagang bahagi o batayan ng kanilang mga desisyon, mga paniniwala at mga layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos, maraming tao ang nakakakita ng kahulugan at layunin sa kanilang buhay. The Philippines, as a predominant Catholic country, is witness to how people base their life goals on beliefs that hinge on some form of supernatural reality called heaven. Ang Pilipinas, bilang isang pangunahing katolikong bansa, ay saksi sa paraan kung paano ang mga tao ay nagtataguyod ng kanilang layunin sa buhay batay sa mga paniniwala na nakasalalay sa isang uri ng supernatural na reality na tinatawag na langit. Sa pagsasabi na ang mga tao ay nagbabase sa kanilang mga layunin sa buhay, sa paniniwalang mayroong langit, ibig sabihin nito na ang mga tao ay nagtitiwala at umaasa sa isang buhay pagkatapos ng kamatayan na puno ng kasiyahan at kapayapaan. Ang kanilang mga layunin at mga gawa ay nakatuon sa pagkamit ng kaligayahan sa langit at sa pagkakaroon ng isang magandang buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. The ultimate basis of happiness for this is the communion with God. Sinasabi dito na ang pinakapundasyon ng kaligayahan para sa mga tis ay ang pakikipag-isa sa Diyos. Ibig sabihin nito na ang tis ay naniniwala na ang tunay na kaligayahan ay natatamo sa pamamagitan ng malapit na ugnayan at pakikipag-ugnayan sa Diyos. And lastly, humanism. So humanism is another school of thought
exposes the freedom of man to curb his own destiny and to legislate his own laws, free from shackles of a God that monitors and controls. Ang humanism ay nagtataguyod ng kalayaan ng tao na bumuo ng kanyang sariling kapalaran at magtakda ng kanyang sariling mga batas, malaya mula sa mga tanikala ng isang Diyos na nagbabantay at namamahala. Ibig sabihin nito na ang humanist ay naniniwala na ang tao ay may kakayanan at kapangyarihang magpasya at magpatakbo ng kanyang buhay ng malaya mula sa kontrol at pagbabantay ng isang Diyos. For humanists, man is literally the captain of his own ship. They see themselves not merely as stewards of the creation, but as individuals who are in control of themselves and the world outside them. Para sa kanila, ang tao ay literal na kapitan ng kanyang sariling barko. Okay, nakikita nila ang kanilang sarili hindi lamang bilang tagapamahala ng kalikasan, kundi bilang mga individual na nasa kontrol ng kanilang sarili at ng mundo sa paligid nila. Ibig sabihin na ang mga humanist ay naniniwala na ang tao ay may ganap na kontrol sa kanilang sarili at sa mundong kanilang ginagalawan. As a result of the motivation of the humanists, scientists eventually turn to technology in order to ease the difficulties of life. At dahil sa motivation na hatid ng mga humanists, ang mga sayantipiko ay nagpasyang gamitin ang teknolohiya para masolusyonan ang mga hamon sa buhay. Ibig sabihin na ang mga humanists ay nagbigay ng inspirasyon at motivation sa mga scientists na gamitin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng mga teknolohiya upang malunasan ang mga suliranin at kahirapan ng buhay. Scientists of today, meanwhile, are ready to confront more sophisticated items at altering the world for the benefit of humanity. Sa panahon ngayon, ang mga scientists ay gumagamit ng mga research, experiments, and technology upang maunawaan ang mga komplikadong proseso sa mundo at hanapin ang mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng tao at ng lipunan. Sila ay naglalayon na magdala ng pagbabago at innovation na magiging kapaki-pakinabang para sa lahat. Ang mga sayantipiko ngayon ay handa ng harapin ang mas sophisticated na pagtangka sa pagbabago ng mundo. Some people now are willing to tamper with time and space in the name of technology. Sa kasalukuyan, may mga taong handang manghimasok sa time and space. Ibig sabihin nito na may mga individual na nagpapahalaga sa paggamit ng teknolohiya upang baguhin ang mga konsepto ng time and space. Ang mga taong ito ay interesado sa pag-aaral at pagsasagawa ng mga eksperimento o teorya na may kaugnayan sa paglalakbay sa panahon o pagbabago ng kalawakan. Maaaring kasama dito ang mga pagsusuri sa mga teorya tulad ng time travel o mga konsepto tulad ng parallel universe. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga pagsusuri at eksperimento sa mga ganitong konsepto ay kadalasang bahagi ng larangan ng siyensya at hindi pa ganap na napapatunayan o nagkakaroon ng linaw o ebidensya. Ito ay kadalasang bahagi ng mga teorya at mga pagsusuri na nangangailangan pa ng mas malalim na research at pag-aaral.